Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat. At sa video na ito ay share po natin kung paano po natin ginawa ang ating singkarol o kung tinatawag po namin sa Bisaya ay siya. First step na gagawin po natin ay magpuputol po tayo ng 2x2, 14 inches ang haba, 2 piraso. At sa pinakalikod po ay ganon din po, 2x2 na 16 inches po yung haba. Tapos sa tabla po, 16 inches ang haba. Ayan, makikita po ninyo. Bali, 2 piraso po yan. 1x5, 16 inches po ang haba. Ayan, 2 piraso. Yan. Pagkatapos po natin maputol, masukatan, at malinisan. Siyempre, time po para linisan ang ating 2x2 na 14 inches na kahoy. Pagkatapos, bawasan po natin ng tabla. Yung pinaka-curve po niya gamit po ang ating jigsaw. O kung wala po kayong jigsaw, pwede po ay tinatawag na zigzagger na mano-mano. Yan. Kung wala po kayong zigzagger, pwede pong itak. O depende na lang po kung ano pong meron sa inyo. Yan. Siyempre, ganyan po yung resulta ng unang binawasan natin. Yan po yung pangalawa. Kailangan po tayong magtiis or magtiyaga. Siyempre, para matapos. Ayan. Pagkatapos pong mabawasan yung pinaka-curve, siyempre, gagamitan po natin ng angle grinder na may balang sanding pad para po malinis o ma-flat yung pinakakanto niya. Tapos kung meron po kayong router, pwede nyo din pong gamitan ng router yung pinakakantuhan ng 2x2 para hindi matalas. Pero kung wala po kayong router, pwede lang din po ay liha po ang inyong gagamitin. Pagkatapos malinisan, sukat naman po tayo mga boss. Ang distance po dyan ay 1.5 inches po. Yan, sa pinaka-unahan po yan. Tapos yung lalim po ng bawas sa 2x2 ay 1/2. Yan, tapos yung haba ay 5 inches. Para po kasi yan sa tabla na kinating natin kanina. Yan. Tapos yung distance po dyan ay 2 inches. Siguraduhin nyo lang po na naka 45 degree yung kahoy ninyo, yung pinaka-X nya. Yan, ganun din po sa kabila. Ang sa kabila naman po yung sa pinakadulo ay 2 inches. Mas mataas kasi malapad po kasi yung sa likod. Yung lalim niya, 1/2 din po. Tapos, yung haba ay 5 inches. Bali, yan po yung lapad ng kahoy ng tabla din po. Yan. Tapos, dyan naman po sa tabla, ang distance galing dyan papunta sa may bawas ay 1 inches. Tapos, sukatan nyo lang po yung kapal ng kahoy, yung pinaka 2x2. Tapos, sa pagbabawas po, kunin nyo lang po yung kapal ng kahoy. Halimbawa, 1 inches yung kapal ng tabla, kunin nyo po yung kalahati, tsaka nyo po bawasan. Yung sa pinaka dulo, nakikita nyo po paslanting, dyan po ang sukat dyan ay 1 inches. Tapos sa baba, 1 1/4. Yan. 1 1/4 para slanting po kasi yung sa dulo ng siya, yung singkarol. Okay. Ganon din po yung sa kabila. Parehas lang. Kung makikita nyo po, yung pagbawas niya, slanting din po. Yan. Kunin nyo lang po yung kapal ng kahoy. Tapos, yung pagbawas, paslanting din. Paslant. Yan. Alright. Matapos masukatan ang distance ng ating kahoy, time to dikit na. Siyempre, gagamitan natin yan ng marine epoxy. Bakit po ba marine epoxy yung ginagamit natin? Para sa akin kasi po, proven and tested na po ang marine epoxy na matibay. Pwede naman po wood glue, pero masatisfy po ako sa
marine epoxy. Yan. Lagyan na po natin ng epoxy. Lahat ng pwedeng paglagyan. Lalo na po sa mga kantuhan. Yun. Tiyaga lang po talaga mga boss. At pagkatapos malagyan ng marine epoxy ang magkabilaan, yung sa 2x2 at saka sa tabla, syempre time to dikit. Didikit na po natin yan mga boss. Gamit po ang ating finishing nails na 1 1/2. Syempre, hindi yan babaon kung walang martilyo. Kailangan natin gamitan ng pamamakasang hammer. Alright. Tiyaga lang po talaga mga boss ang kailangan para makagawa tayo ng DIY. Pagkatapos ng yung kabila naman po. Yung kabila naman po ang ating gagamitin. Ay, ikakabit pala. Sorry. Yan. Kakabit na po natin yan. Kung meron po kayong clamp, pwede nyo pong gamitan ng clamp pagkatapos po mapako para sure talaga na maglalapat po yung dalawa. Pero kung wala po kayong clamp, pwede nang wala. May pako naman po. Tagal. Ayun, natapos na rin ang isa. Doon naman po tayo sa likod, yung sa pinaka dulo. Yan, lagyan po natin ng marine epoxy. Magkabilaan po yan. Pati din po sa tabla, lalagyan po natin para sure talaga na matibay ang ating ginagawa. Kailangan po kasi matibay yan dahil mabigat po ang ikakarga dyan. Okay, pagkatapos mo salpak, siyempre papakuan na po natin yan mga boss. Pang malakas ang pako para siguradong matibay ang ating ginagawa. Yeah, maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating video at sana po ay patuloy po kayong manood para sana po patuloy pa kayong manood para updated kayo sa ating mga ipopost pa na ibang video at pakishare na lang din po ang ating video kung meron po kayong natutunan. Yan po yung resulta. To see is to believe. Yan, katotohanan. Alright. Gagamitan na po natin ng F-clamp para sure.